May mga tao na humihinga ng malalim at nagpapatuloy lang. Ang iba, nagiging parang buong impyerno sila. Ito ang ultimate ranking ng mga zodiac sign based sa kung gaano kabilis sila nawawala ng kontrol, gaano kalakas silang sumasabog, at gaano katagal nila hinahawakan ang sama ng loob. Naisip mo na ba kung aling mga zodiac sign ang may pinakamabangis na temper? May mga sign na nanatiling kalmado kahit ano pa ang mangyari, habang ang iba ay sumasabog na parang fireworks. Ipinapakita ng ranking na ito na mainit ang ulo na zodiac signs kung sino ang pinakamabilis mawala ng cool mula sa maapoy na Aries hanggang sa nagyayelong Aquarius. Tara, silipin natin ang mga zodiac anger scale. Ang una ay si Aries, ang naglalakad na puputo. Elemento, apoy, planeta ng pamamahala, Mars. Hindi lang nagagalit ang Aries, sila mismo ang galit na may paa. Aabutin ng 2 segundo para pumuto. Maghagis ng mga salitang parang bomba. Pagkatapos, 5 minuto, sasabihin nila, gusto mo ba ng tacos? Masiklab pero panandalian. Tip: kung may kakilala kang Aries, huwag silang hamunin maliban kung gusto mong nakakita ng live na bulkan. Sa pangalawa naman ay si Scorpio, ang tahimik na bulkan. Elemento, tubig pero parang lava. Namumunong planeta, Pluto at Mars. Hindi sumisigaw ang mga Scorpio. Titigan kanila hanggang sa kaluluwa mo. Ngumingiti at tahimik na ilalagay ang pangalan mo sa kanilang mental na blacklist. Ang galit nila ay malamig, pinang-isipan at nakakakilabot sa tindi ng pasensya. Hindi mo ito makikita pero mararamdaman mo. Pag ikaw ay makakilalang Scorpio, huwag kailanman itaksil ang isang Scorpio, maliban kung handa ka ng mamuhay sa paronya magpakailanman. Ang sumunod naman ay si Leo, ang drama firestorm, element, apoy, namumuno sa planeta ng araw. Hindi sumusuko ang mga Leo, nagpe-perform sila. Kung saktan mo ang kanilang pride o di sila igalang, maghanda sa isang buong Broadway level na meltdown. Ipapakita nila sa iyo ang isang monologo tungkol sa katapatan, pagtataksil at ang paano ka naglalabas ng enerhiya. Pagkatapos ng palabas, nagpapatawad sila pero hindi nakakalimot. Pang-apat, si Sagittarius, ang direktang pagsabog, elemento, apoy, namumunong planeta, Jupiter. Ang galit ng Sagittarius ay 100% verbal fireworks. Ibabagsak nila ang pinakamatapang na katotohanan na walang filter. Tapos, tatawa lang na parang wala lang. Hindi sila malupit, basta lang ayaw nila sa BS at control. Asahan mo sasabihin niyang, sinasabi ko lang ang totoo, maganda kang umiyak. Ang panglima ay si Taurus, ang bata sa mabagal na galaw, elemento, lupa, namumunong planeta, Venus. Hindi madaling mawala ang pasensya ng Taurus, pero kapag nangyayari, tumakbo ka na. Iniinput nila ang lahat ng damdamin hanggang sa pumutok ito. Parang 10 taong pressure cooker kapag galit na sila at tigas, pangmatagalan at malakas. Huwag gawing mahina ang kanilang pasensya. Sisimulan nila ang pagsugod. Ang pang-anim ay si Capricorn, ang kontroladong maninira. Elemento, lupa, namumulong na planeta, Saturn. Hindi sumisigaw ang mga Capricorn. Pinapatay nila ang inyong kaluluwa gamit ang lohika. Ang kanilang galit ay tahimik, na-estratehiko at nakakatakot na mature. Bibigyan kanila ng parang PowerPoint na paliwanag kung bakit mali ka at lalo mo silang pasasalamatan. Malamig, classy at nakakatakot na epektibo. Ang pang-7 ay si Cancer, ang emotional na bigyo. Elemento, tubig, planetang namumuno, buwan. Kapag nagagalit ang Cancer, hindi lang basta galit,
Ito isang buong bagyo ng damdamin, luha, sigawan, emotional na flashback, lahat-lahat. Paalalahanan ka pa nila sa bawat mali mong gawa, umiyak, laban, yakap, ulit. Iyan ang cycle ng Cancer. Ang pangwalo ay si Gemini. Ang 10 minutong pagrereklamo, elemento, hangin, planetang namumuno, Mercury. Biglang sasabog, magrereklamo, magpapatong-patong na 50 na post. Tapos, makakalimutan na kung bakit siya galit. Ang galit ng Gemini mabilis lang, unpredictable, magulo, at somehow nakakatawa. Good luck sa pagsabay, kahit sila mismo, hindi nila kaya, hindi nila alam. Ang pangsyam ay si Virgo, ang analitikong galit, elemento, lupa, planetang namumuno, Mercury. Ang galit ng Virgo hindi malakas, parang operasyon. Susuriin nila ang mga pagkakamali mo ng eksakto at ininis na lahat ng iyong kahinaan ng parang spreadsheet. Mararamdaman mong maliit ka, pero parang natuto pa rin. Kapag galit ang Virgo, hindi puro puot, parang TED Talk na may emotional na pinsala. Ang pang-10 ay si Pisces, ang umiiyak at sinusunog na tipo, elemento, tubig, planetang namumuno, Neptune. Ang Pisces, hindi talaga nagagalit. Umiiyak sila ng may damdamin. Iiyak sila, magtatalakay tungkol sa pagbabago ng enerhiya. At somehow, paiigihin kang may guilt dahil napikon mo sila. Huwag maliitin ang kanilang pagiging sensitibo. Ang malambot ng puso ay nagtatago ng maraming pinigilang apoy. Sunod ay si Libra, ang magalang na pagkasabog, elemento, hangin, planeta ng pamamahala Venus. Iniiwasan ng mga Libra ang gulo, parang ito ay salot hanggang sa hindi na nila kaya. Biglang bibigyan kanila ng kalmado at perpektong nakablangkas na paliwanag tungkol sa kung paano nakaapekto ang iyong mga kilos sa kanila. Para kang sinisingin ng isang therapist, mararamdaman mong ipinapaliwanagan ka at nagguguluhan sa parehong oras. Ang panghuli ay si Aquarius, ang naglalamig na pag-alis, elemento, hangin, planeta ng pamamahala, Uranus. Hindi nakikipaglaban ang Aquarius, umaalis lang sila. Habang ikaw ay nawawala sa sarili, iniimpake na nila sa isip ang kanilang mga gamit, tahimik, logical at emotional na parang 404 not found ang kanilang galit. Hindi sila sumisigaw, sila'y nag-ghost. Ikaw, anong zodiac sign ka at paano ka nag-aalala o nagagalit? Nagiging buong-buo ka ba sa Aries Fire Moon? Tahimik na paghihiganti ng Scorpio? O drama level ng Leo? Ikwento mo sa amin sa comment section. Gusto mo sa namin marinig kung paano hinarap ng bawat sign ang init.